Makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes tayo ngayon, ika-10 ng Disyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, bagong bagyo inaasahang papasok sa PAR bago magpasko. Bulkang Canlaon sumabog. Alert level 3 tinaas, halos 70,000 mga residente ang linikas. Tatlong mahalagang batas nilagda naman ng Pangulong BBM. Impeachment complaint na isinampa laban sa kay BP Inday Sara. Welcome sa Vice Presidente. Vice President Duterte swak sa kasong plunder sa maling paggamit ng confidential fund dahil naman sa isang kongresista. Foreigner na ginawang costume sa Christmas party ang uniform ng PNP. Iniimbestigahan ng pambansang pulisya. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita, isang bagyo ang posibleng pumasok pa ng Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng December 16 at December 22. Sa Typhoon Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa, maapektuhan ng bagyo ang Visayas at Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, wala pa naman silang namomonitor na anumang sama ng panahon sa loob ng PAR, pero isang typhoon ang posibleng mabuo at pumasok sa PAR sa pagitan ng December 16 hanggang 22, ilang araw bago magpasko. Kung sakaling may bagong bagyong pumasok sa PAR, tatawagin ito sa pangalang Kirubin. Lupit naman ang timing, ha? Kung kailan mag-birthday si Jesus, ang pangalan naman ng bagyo, Kirubin. At magiging ika-17 bagyo na makakaapekto sa bansa ngayong taon. Sinabi ni Ben Estareha ng Pag-asa, tatlong weather system naman na kasalukuyang nakakaapekto sa bansa. Agamihan na magdadala ng mga pagulan sa Northern Luzon, shear line na makakaapekto naman sa silangang bahagi ng Luzon, at intertropical convergence zone na makakaapekto sa Mindanao, Palawan at Visayas. Ihanda pa rin ho natin ang ating mga emergency kit. At doon sa mga lugar na may potensyal na tamaan ho ng landslide o kaya mga flash floods, mag-evacuate bago ho dumating ang sakuna. Bantay sarado ngayon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang Bulkang Canlaon matapos na sumabog kahapon. Ayon sa PBOX, nagsimula ang explosive eruption ng bulkan alas 3:03 ng hapon. Nagtagal ito ng 4 na minuto at hindi na nasundan pa. Sa lakas ng pagsabog, nagbugay ito ng aabot sa 3,000 metrong abo mula sa bukana ng bulkan. Bagamat hindi nagtagal, sinabi naman ni PBOX Director Dr. Toto Bacolcol, umabot na hanggang Guimaras ang idinulot na ashfall ng pagputok. Sa ngayon, maigi nilang binabantayan ang Canlaon dahil sa maaaring lumawak pa ang delikadong pyroclastic density current na hanggang 6 na kilometro. Yung pyroclastic density current, ito yung tawag natin dati pyroclastic flow, and kasama po nito ay mga bato, volcanic gases, ash, and mga rock fragments that buwababa on the slopes of a volcano at high speeds. Minsan umaabot ito ng hundreds of kilometers per hour. Kapag tumama po sa iyo yung pyroclastic density current o pyroclastic load na tinatawag natin dati, ay sigurado pong hindi na po tayo makakaligtas. Nakataas ngayon ang alert level 3 sa bulkan, nangangahulugan ng posibleng ilan pang mga pagputok. At tabianan po ninyo mamaya si Dr. Toto Bacolcol for updates. Aabot naman sa 87 individuals ang inilikas dahil sa pagsabog ng Bulkang Canlaon. Partikular na inilikas ang mga residenteng naninirahan sa paligid ng bulkan, lalong-lalo na yung nasa bayan ng La Castellana na nasa 46,900 na mga residente. At nasa loob naman ang 4-kilometer permanent danger zone. Sa pahayag ng Office of Civil Defense, binabantayan ng mga otoridad ang barangay Sag-ang. Pangunahing ginawang evacuation center ang Panad Stadium sa Bacolod City at 11 barangay sa Negros Occidental. May nga aga kay Mayor Albi Benitez ng Bacolod.
Halong Kamodrasa Negrosa, ganap ng batas ang pag-amyenda sa Agricultural Tarification Act o Rice Tarification Law. Ito matapos nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang nasabing batas na magpapalawig sa implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP hanggang taong 2031. Lain itong palakasin pa industriya ng bigas sa bansa at tiyakin ang tuloy-tuloy na access ng mga magsasaka sa mga kinakailangan nilang resources. Tiwala naman ng Presidente na sa pamamagitan nito mapagtitibay ang regulatory function ng Department of Agriculture. Ito ay para masusing masubaybayan ang sistema at polisiya sa industriya ng bigas. With the expiration of the original 6-year plan for RCEP fast approaching, it became clear that we needed to extend and strengthen the program. And this is where this law comes in. Extending the program to 2031 and significantly increasing its funding from the original 10 billion pesos to 30 billion pesos annually. This will enable us to do much more for our farmers, ensuring that they have the resources that they need to succeed and to make the rice industry even more competitive. Inuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang pag-amyenda sa Agricultural Tarification Act. Naisa manong makasaysayang hagmang para mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bigas. Suportahan ng mga Pilipinong magsasaka at masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa buong bansa. Ayon kay Romualdez, isa itong landmark legislation upang solusyonan ang pangunahing concern ng mga Pinoy, ang mataas na presyo ng bigas, food security at kapakanan ng ating mga magsasaka. Si Romualdez ang pangunahing may akda ng nasabing batas. Pinasalamatan din ni Romualdez sa ang dedikasyon at malasakit ng Pilipino o ng Pangulo sa mga Pilipino na siyang pangunahing dahilan ng mabilis na pag-aproba ng naturang batas. Pinirmahan din ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong Lunes ang bagong batas na mag-aamyenda nga sa Rice Tarification Law upang mapalawig ang pagpopondo sa modernization ng industriya ng palay at maging triple ang alokasyon ng pondo sa layuning mapahusay ang seguridad sa pagkain, mayangat sa kahirapan ang buhay ng milyon-milyong Pilipinong magsasaka. Ang Republic Act 12078 ay nag-aamyenda sa Republic Act 12203 o mas kilala bilang Rice Tarification Law. Ito ay naglalayong palawigin pa ang buhay ng Rice Competitiveness Enhancement Fund hanggang 2031. Nagpasalamat naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Kongreso dahil sa pinalawig na RCEP na nakatakdang mapaso ngayong taon. Binigyan din ito na ang bagong batas ay investment hindi lamang sa sektor ng agrikultura kundi para sa kinabukasan ng aspeto ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Laurel, ang dinagdagang pondo para makasabay ang industriya ng palay ay magpapalakas sa dami ng palay at ani ng mga magsasaka. Pakikinabangan ito ng milyon-milyon nating mga magsasaka at pamilya nila. Ganyan din na mahihirap na Filipino consumer na kailangan ng abot-kayang presyo ng bigas. Sa ilalim ng bagong batas, 30 billion pesos ang ilalaan kada taon para sa RCEP. 6 na bilyong piso dito ang mapupunta para sa dekalidad na butil, 9 na bilyong piso naman para sa farm mechanization at 15 billion pesos ang ilalaan para sa mga magsasaka, pautang, pagpapahusay ng kalidad ng lupa, solar-powered irrigation system at water impounding projects. Binigyan din naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Kasabay nito ng paglagda ng Presidente sa nasabing batas na naglalayong matugunan ang mental health ng mga estudyante, mga guro at school personnel. Sa pamamagitan nito ng pagbibigay ng counseling at stress management workshop at mga programa para maalis ang maling impresyon tungkol sa mental health. Naniniwala ang Presidente na mahalaga ang health services sa mga paaralan bilang pangunahing depensa laban sa isyu na may kinalaman sa kalusugang pag-iisip. Today, we renew our promise to every Filipino that they will not only succeed academically but thrive holistically. Together, we envision a Philippines where mental health is prioritized alongside education, fostering a generation equipped to lead with resilience, compassion, and with purpose. Sinaluduhan naman ng Kumadron of Party List ang pagsasabatas ng Pangulong Bongbong Marcos sa Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act.
Ang dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, nominee ng Komadrona Party List. Palalakasin ang nasabing landmark legislation ng mental health programs ng mga paaralan. Naniniwala si Asek Santos na maitatas nito ang kamalayan ng mga mag-aaral tungkol sa mental health at mababawasan din ang bilang ng estudyanteng nagpapatiwakal. Binanggit niya na sa datos ng Department of Education para sa school year 2021 hanggang 2022, 404 na mga mag-aaral ang nagpakamatay, mahigit naman sa 2,100 ang nagtangkang wakasan ng kanilang buhay. Sinabi ni Asek Cecil ng Komadrona Party List na 62% ng mga kabataang Pinoy nag-iisip mag-suicide na hindi ho nabibigyan ng saklolo. 2% naman ang nanghihingi ng professional support. Umaasa si Asek Santos na sa pamamagitan ng Bangong Batas, madadagdagan ang mga mental health professionals gaya ng guidance counselor, psychologists, mga psychiatrists na ikakalat sa mga paaralan. Lumitaw kasi niya sa isang guidance counselor lamang ang nagsiservisyo sa kada 25,000 na mag-aaral sa bansa. Ang Komadrona Party List sa binubuo ng mga frontline health workers, gaya ng mga komadrona, mga nurse, pharmacists, mga researcher, at iba pang mga professional at stakeholders na nagnanais garantihang makakarating sa malalayo at liblib na lugar ang basic health service. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, inilunsad naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang flagship infrastructure project nito, kinabibilangan nga ng mga school building na ang target 1,200 classrooms. Ito'y dapat daw makompleto sa susunod na 4 na taon. Ito'y makarang lumagtas ipagco Chair at CEO Altenco ng Memorandum Circular na nagpo-formalize sa bagong collaborative undertaking ng DepEd at DPWH. Ay Altenco, maasa sila na sa 4 na taon makapagpapatayo sila ng mahigit 1,000 mga paaralan sa ilalim ng bagong infrastruktura bilang bahagi ng kanilang pangako na isulong ang magandang edukasyon sa bansa. Sinabi ni Tenco na ang sabing proyekto ng PAGCOR ay katuwang ang DPWH at ang Department of Education. Naglalayon itong maitayo sa mga malalayo at mga liblib na lugar. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nilang para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga kay Dr. Kim Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa mga taga Lucena, magandang umaga po kayo sa inyo. Binabati ho kayo ni Dr. Kim Tan. Mahiwagang tunog! May bago tayong mahiwagang tunog, so balik tayo sa 1,000 piso. Yan ala pa kong clue. Ala bang clue? Basta habang ho kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap, magmuni-muni ho kayo. Ano ba? Parang parang pages ng libro parang pages ng libro. Siguro yan? Bankbook. Bankbook. Tinitinan kung may natira pa sa bonus. Ayan. Uso pa bang bankbook ngayon? Ayun naman, kailangan pa rin ng bankbook Ayan na. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdatext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Hopefully maya-maya makapagbibigyan na tayo ng clue Samantala sa iba pang mga balita. Magandang umaga, Pilipinas! Si Chanda Romero daw happy na ginagamit na gay lingo ang kanyang pangalan. Ayan. Ang tanong, Morlialinho, sino si Chanda Romero? Kilala mo? Hindi ko rin yata inabutan to Alamin natin. Good morning, Molly. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Slight lang ang chika ko ngayong umaga na ito. Pang good vibes lang kumbaga. Sa gay linggo, Kuya Angel, kapag sinabing Chanda Romero, ibig sabihin malaki ang tiyan. For example, ganito. Diyos ko, day, buntis yan. Malaki na ang kanyang Chanda Romero. Nang ibig sabihin,
pregi. O kaya naman, pag nagugutom, ganito. My gosh, nagwawala na si Chanda Romero. Ibig sabihin nun, need niya nang kumain. Alam lahat yan ng mga bading ang salitang iyan, Chanda Romero. At kagabi nga, sa press con ng pelikulang Espentaho, ay nakausap ko ang totoong Chanda Romero, ang aktres, ang mahusay na artista. Tawa ng tawa si Chanda Romero nang itanong natin ito sa kanya. Platter daw siya at masaya dahil kasama sa Gay Linggo ang kanyang pangalan. Idagdag pa na bakla raw talaga siya in real life. Babaeng bakla. Marami siyang kaibigang bading. Yun na. Sabi ni Chanda Romero, ang saya-saya daw niya dahil nagagamit lagi ang pangalan niya ng mga kaibigang badingding kuningning. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po si Morley Alinio, ang inyong RH47 para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Senator Tolich, inabutan mo ba si Chanda Romero? Yung dumaga kay Supremo. Alaman natin, ha? Senator Tolich, naging leading lady mo ba si Chanda? Kumpiyansa naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang bagong batas na nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos upang bigyan ng battery fund sa mga non-resident tourists ay makatutulong na malaki sa pagpapalago ng sektor ng turismo at lokal na kalakalan. Ayon kay Romualdez, sinaasahan ang pagtaas ng bilang ng mga dayuhang turista na dadalaw sa Pilipinas at ang pagtaas din ng kanilang pagbili sa mga lokal na produkto dahil sa battery funds na magdudulot ng higit na aktibidad na pang-ekonomiya pakikinabangan ng Pilipino. Ang bagong batas, yung pong an act creating a battery fund mechanism for non-resident tourists ay nag-aamyenda sa National Internal Revenue Code of 1997. Ang VAT rate ng bansa ay 12% sa gross selling price. Binanggit ni Speaker Romualdez na ang bansang madalas na bisitahin ng mga international tourists tulad ng Japan at Singapore ay nag-aalok ng VAT o tax refund bilang insentibo sa mga bisita. Malaking tulong nga sa turismo ang battery fund para sa mga non-resident tourists. Ito naman ang paniniwala ni Senate President Jesus Cunero matapos ang paglagda ng Pangulo sa bagong batas para sa mga turista. Ayon kay Cunero, matagal nang ginagawa ng ibang bansa ang naturang hakbang kaya't malaking tulong ito para sa tourism sector, lalo pat malaki ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng bansa. Mahigit naman sa 400 pangalan ang sinasabing tumanggap ng confidential fund ang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na hindi totoo. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ng panel chair na si Congressman Joel Chua, sumulat ang PSA sa kanila para iulat na peke. Ang 405 sa 677 ang manoy recipient ng confidential fund mula sa DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Sinabi pa na Chua, lahat ng pangalan na ito ay unang isinumite sa COA para sabihin nakatanggap ng confidential fund na wala naman palang record sa PSA. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Samantala, ang iba mong may record naman daw sa PSA pero marami ay tila kapangalan at magkakaibang address at pirma. O kaya naman ay pareho lamang ang pirma pero magkakaiba ang pangalan. Mr. Chair, my staff was also able to find acknowledgement receipts in different names. But the strokes o yung sinasabi po nating pagkasulat ng kanilang mga signatures signatures ito were identical. Dalawang different persons but the same identical strokes of signatures. Mr. Chair, the two acknowledgement receipts, both in the name of Milky Sikuya, both had done on the same day. Same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen. However, have totally different signatures. Tingnan niyo po. Similar to our friend Kokoy Villamin, Mr. Chair, there were 3 different signatures. Kapansin-pansin din po rito, Mr. Chair, na si Miss Alice, was apparently, according to these ARs, were in different parts of the Philippines. Pinirma
Hindi naman sisipon si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ng kanyang kill threat sa first couple at kay Speaker Martin Romualdez na nakatagda bukas. Ayon kay VP Sara, ito ang payo sa kanya ng kanyang mga abogado at sa halip ay magsusumite na lamang ng letter o kaya affidavit. Bukod dito, ikinakatuwiran din ni VP Inday na may nakatagda siyang Thanksgiving activities sa OVP at planong umuwi ng Davao City pagkatapos ng party upang makipaglibing naman sa kanyang tiyuhin. Uwinin ang sinabi ng NBI Director na si Attorney Judge Jaime Santiago, tuloy ang investigasyon ng ahensya kahit hindi pa dumalo rito ang pangalawang Pangulo. Posible manong makakasuhan ng plunder ang mga sangkot sa maling gastos ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Patay ito sa nadiskubreng ilegalidad ng House Blue Ribbon Committee. Sa pagdinig ng komite, sinabi ni Antipolo Representative Romeo Acop na batay sa laki at questionableng paggastos, maaaring magkaroon ng kasong plunder ang mga sangkot. Binigyan pa ni Acop ang kahalagahan ng investigasyon kung saan nasiwalat ang kawalan ng transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan bilang isang tahasang paglabag sa batas. Nabunyag sa investigasyon ng komite na ang confidential fund na inilaan sa Office of the Vice President at NepEd ay pinamudbod ng hindi sumusunod sa mga patuntunan o sa Commission on Audit, Department of Budget and Management Joint Circular number 2015-01. Bukas naman si Vice President Sara Duterte sa inihaing 2 impeachment complaints laban sa kanya. Kaugnay ito ng isyu ng paggastos ng confidential fund ng kanyang tanggapan at ang pahayag na may inutusan naman siyang pagpatay o para pumatay kina Pangulong Bongbong Marcos at 2 iba pa sakaling may pumatay sa kanya. Naniniwala ang Vice Presidente na mas mabuting magkaroon ng impeachment case upang masagot niya ang nasabing mga akusasyon. Mas mainam din niya ito para hindi na nadadamay ang kanyang mga tauhan sa Office of the Vice President at Department of Education noong siya pa ang may hawak nito. 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis! O pwede ho tayo mag-laundry day today ha? Kunot na o ka kapag makapit, madikit at malupit ang mancha. All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-gun sa pride? Isa at worry na naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Panukalang batas upang deklara ang Culinary Capital of the Philippines ang Pampanga lusot na sa Senado. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpaan sa RH28. Raymond, good morning. Aprobado na sa ikatlong at huling pagbasa sa Senado ang Senate Bill 2797 na nagdedeklara sa lalawigan ng Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines. Pinasalamatan ni Senador Lito Lapid ang lahat na mga sumuporta sa panukala para sa pagkilala sa kontribusyon ng Pampanga sa mga pagkaing Pinoy at sa kultura ng bansa. Maliban sa mga kasama, ang senador ay pinasalamatan din nito ang mga kongresista ng Pampanga sa pangunguna ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Lapid, malaking karangalan ito hindi lamang sa mga kapwa niya Kapampangan kundi sa buong Pilipinas dahil talaga namang masarap ang lutong Kapampangan at ito ay pinagmamalaki sa buong mundo. Nilinaw naman ang sponsor ng panukalan na si Senador Mark Villar na hindi nito minamalit ang mga sariling luto ng ibang lalawigan, ngunit kinikilala lamang nito ang papel ng Pampanga sa paglikha ng pagkaing Pinoy. Ilan sa mga kilalang lutong Kapampangan ay ang sisig, bringhe, tibok-tibok, tosino at kare-kare. Narito si Senador Lito Lapid. Kaya po, ang kasabihan po ng mga Kapampangan, lutong Kapampangan, manyaman, pag maragul ko, kening mabilog, ayato. Kapampangan ko, pag maragul ko. Ibig po sabihin nun, ang lutong Kapampangan masarap at pinagmamalaki sa buong mundo. At Kapampangan ko, pag maragol ko. Mabuhay po kayong lahat. Thank you, Senator Lapid. Kanina pa bilasa at maingay ang plenaryo at gallery. Ikaw lang pala makakapagpatahimik sa kanilang lahat, Senator Lapid. Maraming salamat. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pero ang masarap yung sisigigan ha. Ni Arnold Glagio. Pag tikman ho ninyo ha, sisigan ha. Masarap pa.
Baka kayo ay may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ho ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Isang pulis patay, 5 sugatan sa vehicular accident sa barangay Gang Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Dead on arrival sa pagamutan si Police Corporal Caroline Pualas Romidas, isa sa mga sakay ng Police Mobile Patrol na nawalan ng kontrol sa kasagsagan ng malakas na ulan habang binabaybay ang National Highway sa Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa impormasyon mula sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, minamaneho ni Police Corporal Basiron Aratok ang sasakyan na biglang mawalan umano ito ng kontrol at sumalpok sa isang bahay. Sugatan din ang kasamahan nitong police na sina Patrolman Ismail Abdul Tagadaya, Patrolman Jamaluddin Busran Ismail at Staff Police Sergeant Musa Kalokop. Habang sugatan din ang 2 bilanggo na pinadrug test nila sa Cotabato City. Nabatid na pabalik na ng Buldon Police Station, Maguindanao del Norte ang grupo nang maganap ang insidente. Nakaabot na sa kaalaman ni ProBar Regional Director Police Brigadier General Romeo Jaime Macapas ang pangyayari. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Alas 4:31 ang oras sa buong kapuluan, nagbigay na karagdagang suporta naman si Senator Bongo sa mga biktima ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Personal na nagtungo si Senator Go para tingnan ang sitwasyon ng mga biktima ng landslide at mag-abot ng suporta para sa kanilang muling pagbangon. Nagkaroon ng landslide sa lugar noong Pebrero, dulot na matinding mga pagulan, dala naman ang shear line na sinabayan pa ng low pressure area. Sa barangay covered court ng Maco, hinimok ng senador ang mga Pilipinong itaguyod ng diwa ng bayanihan bilang paraan upang malampasan ang hamon at hirap sa buhay. Kasama din ng malasakit team, nagbigay si Senator Go ng relief items at iba pang mga packages para sa 500 benepisyaryo. Sa pagkikipagtulungan naman lokal na pamahalaan at National Housing Authority, nagpaabot ng senador ng tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program o EHAPA. Ikinakaalarma naman ni Senator Amy Marcos ang pumapalo na sa 88.2 billion pesos na nawawalang buhay sa gobyerno. Noon lamang 2023 dahil sa mga naglipa ng peking ID ng mga persons with disabilities o PWDs. Ayon kay Senator Amy, dapat magkaroon ng maayos na listahan ng mga PWD ang mga lokal na pamahalaan at siguraduhin may kapansanan ang mai-issuehan ng ID. Doon pa man aminado si Senator Amy na hamon pa rin sa ilang mga lokal na pamahalaan ang pagtukoy sa mga PWD na may psychosocial problem dahil sa kawalan ng susuring doktor. Sa pagdinig ng Senate Ways and Means Committee, nabunyag na 8.5 million individual ang gumagamit ng peking ID ng PWD at tanging 1.8 million namang ang talagang legitimate na mga PWD. Sa isinulong namang 5 buwang allowance para sa mga PWDs na may severe disabilities, sinabi ni Senator Marcos na batid niyang hindi ito sapat ngunit kailangang umpisaang urgent sa tulong pa rin na nagsisilbing tulong para sa naturang sektor. Naniniwala si Senator Amy na makatutulong ito upang mabawasan ang pasanin ng mga PWD at ng kanilang pamilya, lalo pat mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ngayon. Una nang pinamyandahan ni Senator Marcos ang Republic Act 7277 o Magna Carta for Persons with Disabilities. Doon naman ho sa mga talaga namang walang disability, mahiya naman ho kayo doon ho sa mga may kapansanan talaga, no ha? Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa Davao del Sur. Alamin natin kung nakilala na yan mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun.
Mayong buntag usab Kuya ang Angel. Wala ng buhay na matagpuan ng isang hindi kilalang lalaki. Dakong alas 12:26 Lunes ng tanghali, Disyembre 9, 2024 sa Purok 6, Barangay Bulton, lungsod ng Malalag, Davao del Sur. Batay sa report ng Malalag Police Station, isang alias Ronald ang nakakita sa biktima na nasa loob ng abandonadong establishmento sa highway kung saan iihi sana ito. Ayon kay Police Captain Diosdado Nunes II, Station Commander ng Malalag Police Station, na nagtamo ng saksak sa katawan sa iba't ibang bahagi ang biktima. Hinala naman ng otoridad na sa ibang lugar pinatay ang biktima at tinapon lang ito sa nasabing lugar dahil walang nakakilala sa mga residente sa bangkay ng lalaki. Tanging identity lang ng biktima ay may tattoo ito sa paa at braso. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing pangyayari. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat din mo June 34 makalipas ang alas 4 ng umaga. Nais naman ito ni Jimmy Bondoc na gawing simple at mas organisado ang mga umiiral na batas oras na manalong senador sa 2025 midterm elections. Ang kay Atty. Bondoc gusto niyang mag-clean house upang mas mapagaan sa mga Pilipino ang mga batas at tumaas ang kanilang compliance. Partikular na tatrabahuin ito ni Bondoc ang pag-aalis ng mga hindi tugma, mga lipas ng mga regulasyon at mga polisiya na nagdudulot ng kalituhan. Naniniwala ang senatorial aspirant na hindi kailangan magpasa ng sangkatutang batas dahil counting plancha na lamang niya ang kinakailangan sa marami pang mga batas upang maging epektibo. Malinis ang track record mula sa PAGCOR na babaunin ni Atty. Bondoc sa Senado kung siya muling bibigyan ng pagkakataong magsilbi sa taong bayan. Ang pagkakaroon niya na malinis na pamamahala ang susi upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mga programa at mga proyekto ng pamahalaan. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang paggamit ng isang dayuhan ng police uniform bilang costume sa Christmas party. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ilalam na nila kung saan nakuha ng dayuhan ang uniforme ng pulis at nakadepende sa investigador ang kasong isasampa rito. Hindi naman pinangalanan ni Fajardo ang dayuhan na isa niyang executive ng isang automobile manufacturing company. Base sa Article 179 ng Revised Penal Code, ipinagbabawal ang hindi tamang paggamit ng uniforme ng polis, insignia at mga uniforme ng mga otoridad. Patay ang isang 20 anyos na Thai singer matapos na magpa-neck twisting massage. Doon sa mga mahilig magpagalaw ng kanilang leeg, lalong-lalo na pagka nasa barberya, makinig kayo mabuti, Batay sa autopsiya sa labi ni Chayada Ping Prohum, na-impeksyon ang kanyang dugo. Nagkaroon ng pamamaga sa kanyang utak. Buong ito ng 3 beses lamang na pagpapamasahe sa isang massage shop na matatagpuan sa Isaan, Udon Thani. Ito po sa Thailand na may kakaibang neck twisting massage. Sa unang ulat, nakaramdam ng pananakit ng batok si Ping. 2 araw matapos ang unang sesyon ng sa naturang massage shop. Pero pinagwalang bahala lamang daw ito ng mga awit at inisip na epekto lamang ito ng masahe kaya muling nagpamasahe matapos makaramdam ng sakit sa kanyang leeg. Naulit pa ito hanggang magsimula na siyang mahirapan sa paghinga at nagkaroon ng pasa ang kanyang leeg. Ayun, paulit-ulit ka naman pala Sumakit na nga ng una, hindi ka pa nadala. Sa mga sumunod na araw, isa-isang namanhid ang bahagi ng kanyang katawan hanggang tuluyan itong masawi. Iniimbestigahan na ng pulisya ang naturang insidente. Kaganda pa naman bata ng singer na ito, namatay lang dahil sa neck twisting, kaya mahilig magpamasahe, Iba naman yung masahe na gusto mong may happy ending. Ikaw talaga. Iba yan, ibang klaseng masahe yan, Ivan. Paghahalata kayo. Iba, neck twisting to. Iba naman yun. Ibang twisting naman yung gusto nyong mangyari. Maganda umaga, Pilipinas! Kabi-kabila ho ang mga party-party. Ayan, Mayor Albi Benitez, magandang umaga ho sa inyo. Mayor Sandy Mendoza, at sa lahat ng mga suki nating maaga hong bumabangon. Kumusta na ho kayo? Ayan. At para sa iba pa, si Kong Ador Plato. Kong Ador, kumusta na ho kayo? Justice Max De Leon, ang Court of Appeals, si Justice Raul Villanueva, ang ating
Support Administrator. Ay, Ma'am Sally, kumusta na ho kayo, Mama Sally Villanueva, ha? Ang magandang nanay po ni Justice Raul Villanueva, ha? At saka si Congressman Biyong Garing, ha? Comgoyo Larosabal, maaga din palang bumabangon ito, no, ha? At syempre si Dr. Kim Tan, ano, ha? Ay, magandang umaga sa ating Midnight Singers, ano, ha? Talagang puspusan yung kanilang paganda para ho sa kanilang malalapit ang roadshow dyan po sa Estados Unidos. Ayan, ha? Galingan ho ninyo, ha? Boss Manny, ha? Sir Jun, Sir Art, Tita Lloyd, si Tita Cora, at saka si Ma'am Linda, ha? Ubus na daw ang ticket para sa kanilang roadshow. Maganda umaga, Pilipinas! Ipinapalam naman sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala, binawian na ng buhay si Ray Ramirez noong linggo ng umaga. Nakaburo ang kanyang labi sa Himlayan sa Kalikasan, Don Antonio Street, Malolos, Bulacan. Nasa likod lang po ito ng Barasuin Church. Itinakda ang cremation sa Huwebes, December 12, bago ito hatid sa huling hantungan sa St. Therese Columbarium sa Pasay City. Ang panawagan ay mula kay Malu Cabral. Kapatid ni Ray. Sige, nakikiramay ho tayo sa mga naulila. Ayan, ha. Oy, magandang umaga ho sa mga seafarers natin, ha. Sa lahat ho ng mga kababayan nating nakatutok ngayon all over the world. Lalong-lalo ng ating mga seafarers, ang ating mga OFW. Thank you sa inyong mga sakripisyo. Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa New York, sa saan pa ba? San Jose, California, no? At saka syempre sa mga suki natin sa Canada, sa Taipei, Taiwan, sa Japan, ha? Ohio gozaimasu. At sa mga suki natin sa Middle East, sa mga suki natin sa Switzerland, magandang umaga din po sa inyo. At sa mga taga San Luis, Aurora, katabi ng Nueva Ecija. Yan, magandang umaga ho sa inyo. Kung kayo ay pauwi ng Pilipinas, wag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng Kakao Galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, sila po yung nagpo-produce na di kalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-595 o dili kaya tangerinechocolate.ph. I-check po niyo dyan yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na ang mga raw materials ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tane, ito pong tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DUST at ng DTI. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, suportahan ho natin ang gawang Pinoy. Tangkilikin natin ang gawang atin dahil ang bawat bilhin natin ng tangerine chocolate ay nagpapalakas ng loob sa mga magsasaka, nagpapalakas sa ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa Monumento Market ngayon si Edwin Duque, Aris 23. Edwin, kumusta ang presyohan dyan? May butaga Kuya Angel at inaasahan na magmamahal para itong presyo ng baboy lalo na ngayong magpapasko. Dahil sa umaga ito yung presyo ng baboy ay nasa 320. Kumpara kahapon ay 10 raw itinaas, pero ayon dito sa mga vendor ko Angel ay halos sa isang linggo ay 2 beses na ito magtaas hanggang sa Pasko. Yung kasim ay nasa 320 pa rin, habang yung bramat ay 370 pesos. Ang presyo ng manok ay walang paggalaw sa araw ito dahil nasa 220 pa rin yung bawat kilo. Ang presyo naman ng mga isda, siguradong itong dagupang isda, ito yung patuloy na tataas dahil nasa 240 yung malaking klase, habang yung bangus naman dito sa Bulacan ay mas tumaas kundi kumpara nung isang alas 3 araw dahil nasa 140 na 200 pesos yung bawat kilo. Ang tilapia naman ay nasa 160, bagyang bumaba. Kumpara nung nakarang araw ko Angel ay nasa 270 yung buhay, habang yung patay na i-deliver, ito yung napapata sa elo, ay nasa 120 pesos pa rin. Ang galunggong ay nanatili sa kanyang mataas na presyo, 250. Ang tamban, ito yung talagang marakado yung presyo dahil nasa 300 pesos pa rin. Hanggang sa bantalang nabibili lamang ito ng halos 70 pesos to noong mga nakarang buwan. Ang pusit, ito pa rin ko hindi lang, hindi pa rin nagbabago. Yung calamares 240, habang 580 yung pusit lubot. Yung tulingan ay nasa 280,
ang maya-maya ay nasa 500 pesos. Yung shrimps, nabibili pa rin ng 400 hanggang 520 bawat kilo. Sa presyo naman ng gulay, bagyang bumaba yung presyo ng talong. Nasa 120 yung pinakamagandang klase. Kung kukumpara natin makarang araw, ay nasa 200 pesos bawat kilo. Sa sitaw, nasa 100. Yung maiksing klase, yung mahaba naman, ay nasa 100 din. Halos pumantay na yung presyo. Tumaas yung maiksing sitaw, yung mahaba, ay natili sa kanyang 100 pesos bawat kilo. Ang kalabasa, ang tumaas ko nasa 40 pesos. Noong isang araw ay nasa 27 pesos lamang. Yung magandang klase. Ang palaya naman ay 160 pesos. Yung siling labuyo, nasa 600 pesos pa rin. Nasa hindi nagbago yung presyo ngayong araw at kahapon. Yung siling banikang, nasa 200 pesos bawat kilo. Yung bell pepper, 360. Ang patatas, 160. Ang carrots, 120. At ang sayote naman ay bumaba ng 20 pesos. Nasa 80. Kumpara kahapon ay nasa 100 pesos. Sa kamatis, 200 pesos pa rin. Yung malilit na klase. Habang ang labanos, 100. Ang litos, 150. Ang repolyo, 100. Ang bawang, 140. At ang sibuyas naman ay 100 pesos bawat kilo. Yung Kambingo Angel ay talagang tumatas pa rin dahil kahapon nakatanong tayo dito sa bahagi ng Port Avenue ay nasa 520. Ngayon naman ay merong 525 bawat kilo. Sa presyo ng bigas, ang pinakamababang kilo pa rin yung croquette ay nasa 50 pesos ang kilo, habang yung pinakamataas yung Mindoro rice ay 70 pesos bawat kilo. Yan ang tiga price monitoring report mula pa rin sa monumento sa Kanuhan. Aris 23 and Windu kinagulat sa DSRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Edwin. Magandang umaga sa mga taga-Seattle, Washington at saka dyan sa Kelowna, British Columbia sa Canada. Magandang umaga ho sa ating mga suki dyan sa iba't ibang panig ho ng mundo. At magandang umaga din po sa mga tech Kinapawan. Kinapawan lang po yan. Ma'am Dottie Molino, kumusta na po kayo? Ha? Si Dr. Toto Bacolcol. Ayoko kumustahin dito yung iba't ibang mga bulkan. Nung last time na kinumusta ko sa kanya si Taal, biglang pumutok ka. Pero wala tayong choice, ha? Ma'am. Doc Toto, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo. Opo, kumusta na ho si Kanlaon? Nasundan pa ba yung putok kahapon? Okay, so hindi na po nasundan ang pagputok ng Kanlaon kahapon. Sa ngayon po, nakapagtala lamang tayo ng 19 volcanic earthquakes at yung sulfur dioxide natin kahapon ay umabot lamang ng 1,669 tons per day. So, hindi siya phreatic, ha? Talagang magmatic eruption siya? Volcanic explosive eruption po yung classification namin for now. Explosive eruption. Anong kaibahan ho nun sa magmatic eruption? Actually, hindi pa namin ginagamit yung magmatic eruption right now. Tinitingnan pa namin kung may bago bang magma, yung mga abo yung mga abo kahapon. We will analyze the ash and see if may bagong magma na involved. Kasi po yung mga previous na ashing events natin ay nanggaling po yun sa lumang magma. Ganun ba yun? So may palatandaan po kasi kami. Kapag if it's a fresh magma, nanggaling sa fresh magma or sa old lumang magma. Old, yes, that's right. Ganun pala yun. Na nagkaroon po ng pagsabog, nagiging pino yung mga bato, nagiging abo. So malalaman po namin kung galing po yan sa mga lumang bato na napino lamang or galing po sa bagong magma. So for now we are using explosive eruption. Explosive eruption. At na-analyze na namin, pwede na namin sabihin na this is coming from a new magma or this is from old magma. Okay. Pero lumayo pa ba? Kasi kahapon ang report hanggang Guimaras umabot siya Actually hanggang Iloilo po at Antique. Yung ashfall. Layo pala nang naabot niya, no? Depende po kasi yan sa direksyon ng hangin. That's right. Oo, pero yung umabot sa may bandang Iloilo, hindi na ganun kainit. Hindi na po. Wala na. Pero may nakita ang picture na medyo marami-rami. Siguro pinag-ipon-ipon niya.
Kaya medyo marami-rami. Teka nga pala, bakit ito si Kanlaon gaya-gaya kay Taal? Hindi ko iinggitan po sila. Sana po tumahimik muna sila at magpapasko. Magpapasko Oo, para hindi naman magkadugtong yung bent nila, yung ano nila, walang silang koneksyon sa isa't isa kasi ang layo eh. Yes, wala po. Hindi po independent po yung mga magma chambers po natin. Wala pong kinalaman yung isang bulkan sa aktibidad ng kabilang bulkan. Okay. Anyway, Doc, kumusta naman ho yung ating bill? Yung modernization ng Pag-asa? Ng PBOX? Last week, nagkaroon na ng interpellation, madaling naipasa. And supposed to be kahapon, napunta kami ng Senado para po sa period of amendments na. Hindi natuloy. So, ngayon ulit, babalik ulit kami sa Senado for amendment. And then, pagkatapos yan, magkaroon ng third reading and then yung version na ng Senate at saka yung House i-reconcile na. Teka muna, December 21 kasi yung bakasyon nila eh. May time pa, no? 2 weeks pa eh. Yes, may time pa kung hindi man aabot yung BICAM, early next year, pwede pa yun. Pwede pa, oo. Yes, kaya po yung habulin. Sana ho gawing urgent ng Presidente. Mr. President, baka naman po pwede. Speaker Martin at saka si Senate President Chis Escudero, baka pwedeng ilabi ho ninyo na gawing urgent ito. Considering na dalawa itong magkasunod na putok ng bulkan, no? Di ba? Tatlo yung bulkan natin na may alert level ngayon. Mayon. Taal at Kanlaon. Okay, pero dito sa dito sa Kanlaon hindi na siya nasundan but still nandun ho yung yung threat pa rin ho ng posible pang masundan ito. Yes, kaya po yung tinaas namin sa alert level 3. So ang alert level 3 ay nangahulugan na karoon ng hazardous eruption in the following week. So again, yun yung paalala sa mga kababayan na mag-ingat and yung nakatira beyond the 6-kilometer danger zone ay maghanda-handa na rin just in case na mag-escalate pa yung activity. Dr. Toto, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Thank you for joining us. Maraming salamat din po. Si Dr. Toto Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Isa po yan sa mga senior volcanologists ho natin. Muli, pakiusap natin sa ating mga mambabatas. Baka naman po pwede ho. Bilisan ho natin ang pagpapatibay nito pong panukalang ito. Modernization po ng PBOX dahil ho sa mantakin ninyo kaliwat kanan yung putok ho at saka mga lindol na nangyayari. Pero yung mga isinusubo ho natin ng mga volcanologists natin, mga seismologists at mga scientists, kalahati po sa kanila nagtatrabaho sa PBOX na job order. Job order po sila. Hindi ho sila mga regular na mga empleyado. Para mong sinubo sa gera na walang sapat na bala, walang sapat na baril, at walang sapat na proteksyon. Ganda Umaga Pilipinas! Oras na para ho tayo mag-Ultabayo 4:51. Ano nga ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po inaral ho na madalubhasa sa Japan sa pamamagitan ng isang mahabang clinical trial. Hindi po ito kwentong kutsero. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. At kaya ho ganun ho siya ka-potent. Pagpasok sa ating katawan ng pong Ultabayo o ng postbiotic, ina-activate po nito yung pong PDC. Ang tawag ng mga dalubhasa dyan ay commander ng ating immune system, plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya na-achieve na natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas at sigla, napapalakas pa natin ang ating immunity, nalalabanan ang iba't ibang uri ng mga sakit. Ayan, kaya para ho sa mga katunungan pa ho ninyo, mga concerns ho ninyo, po pwede kayo mag-text o tumawag sa 0917-110-6580. Pinakamaganda text na lamang ho, 0917-110-6580 at masagot ho ng mga medical experts natin ang inyo pong mga concerns. Ang Ultamayo ay available po sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Adventures. Mabibili din sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, bagamat ang Ultamayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at nire-recommenda ng mga doktor, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda Umaga Pilipinas! Doktora at anak na nito na 9 na buwang gulang at ang kasambahay, naku, natagpo ang patay sa loob ng bahay nila sa Santa Cruz, Zambales. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang. RH27, Danny, good morning.
Wala nang buhay nang madiskubre sa loob ng bahay ang isang doktora at 9 na buwang gulang na sanggol na anak nito at sinasabing kasambahay nito sa Purok Maralukap, Barangay Pagatpat, Santa Cruz, Zambales. Sa initial na report, nadiskubre ang mga wala ng buhay ng mga biktima alas 8:30 ng umaga kahapon, December 9, 2024, na nadiskubre ito ng mismong ama ng doktora na si Seraldo Matin Mas, na agad naman itong ipinagbigay alam sa mga otoridad sa lugar ang pangyayari. Sa ngayon, habang ibinabalita natin ito, pinipilit pa natin makontak ang hepe ng nasabing bayan na si Police Major Ronnie Kaagbay upang malaman natin kung sino ang suspect sa pagpatay sa mag-ina at kasambahay at paano ang mga ito pinaslang at motibo sa pagpatay sa mga kaawa-awang mga biktima. Nakinilala ang mga nasawing biktima na sina Doktora Lenet Metra Matin, 43 anyos, at anak nito na si Amanda Metra Matin, 9 na buwang gulang, at kasambahay na si Dayanara Naranja Mayo, kasambahay na residente ng Barangay Dolman in Panta, Pangasinan. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May apakabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 4:54 ang oras sa buong kapuluan. Walang problema kay Senator Amy Marcos na ibalik ang budget ng kontrobersyal na ayuda sa kapusang kita o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development. Ito kung magiging klaruan niya ang mga panuntunan at kung sino-sino ang mga benepisyaryo ng programa na dati nang dadawit sa Peking People's Initiative para sa charter change. Ayon kay Senator Amy, hindi naman siya tutol sa AKAP kundi nais lamang niyang magarantiya na nakakarating ang bilyones nitong pondo sa tunay na mga nangangailangan. Dahil yun nga naman ay utang natin para sa nababayaran ng susunod pang mga henerasyon. Nilinaw din ni Senator Amy na hindi niya nirealign sa ibang programa ang inalis na 39 billion pesos sa proposed national budget para sa AKAP sa ilalim ng Senate version ng 2025 national budget. Matatandang nirekomenda ni Senator Marcos na pag-isahin na lamang ang AKAP at saka yung Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD dahil parehas lamang niya ang tinutulungan nitong sektor. Sinabi pa ng mababatas na siyang sponsor ng budget ng DSWD. Ipinapaubaya niya sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso kung saan ilalagay ang inilis na budget para sa AKAP. Naging kontrobersyal ang AKAP nang sabihin ng presidential sister na ginagamit lamang ito ng ilan sa Kamara upang lituhin ang mga Pilipino at himukin na sumuporta sa PI. Nasa 522 families naman na nasunugan sa Santa Cruz, Maynila ang nabigyan ng family food bags. Ipinamahagi ni Senator Lito Lapid kahapon yan, December 9. Sa kanyang mensahe, nagpaabot si Senator Lapid ng pakikisipmatya sa mga kababayan nating naabo ang bahay na wala ng kabuhayan. Nagpasalamat naman ang benepisyaryo na nakatanggap ng relief goods. Malaking tulong nila ito sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Bukod sa family food packs, nagpakain din ng mainit na masustansyang lugaw. May manok at itlog ang team lingkod Lapid, katuwang ang DZRH Operation Tulong ng DZRH para sa mga kabataan at matatanda na nasa evacuation center. Maganda umaga, Pilipinas! 57 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Umaga, Pilipinas! Balik balita tayo, sundalo inireklamo ng ilegal na pagpapaputok ng baril. Ba? Na baril ng kambing? Alamin natin na detalye mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, good morning.
arestadong isang sundalo matapos ireklamo ng illegal na pagpapaputok ng baril sa bayan ng Lingayen. Nakilala ang suspect na si Sergeant Gerald Baltasar Salazar, 36 anyos, AFP member na nakatalaga sa Camp Rigoberto Atienza, Libis, Quezon City at residente ng Barangay Dulag, Lingayen. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Amormio Sumini, ayon sa complainant na si Oliver Galima, 22 anyos, caretaker at residente ng lugar, pumunta ito sa bakanting lote na pag-ari ng suspect upang ipastol naman ang kambing na pagmamayari ni retired police Elarde Fernandez, 50 anyos, at residente rin ng naturang lugar. Pero bigla na lamang dumating si Sergeant Salazar armado ng caliber 45 na balat. Binalang isa sa mga kambing at ito'y namatay. Tumakbo naman si Galima at nag-report sa polis. Nag-responde agad ang PNP at inaresto ang suspect at nakumpiska ang baril nitong calibre 45 na kargado ng 7 bala. Sinampahan agad ng kasong illegal discharge of firearms at malicious mischief in relation to Republic Act 8485 o kilala bilang The Animal Welfare Act of 1998 na kasalukuyang nasa kustudiya ngayon ito ng Lingayen Police Station. Ito si Freddy Fajardo Aristertit nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Pinundina ng Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pang-aabuso umano sa tiwala ng publiko sa maling paggamit ng kabuuang 612.5 million pesos confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa ikawalong pagdinig ng komite upang malaman kung saan napunta ang confidential fund. Nagbabala rin si Chua sa paggamit ng salitang confidential upang pagtakpan ng katotohanan at makaiwas sa pananagutan na nabulgar naman sa investigasyon ng komite hinggil sa maling paggamit ng confidential fund na inilaan sa Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pangangasiwa ni BP Inday. Napagalaman ng komite na mula sa huling bahagi ng 2022 hanggang ikatlong kwarto ng 2023, lumasos ang OVP ng 500 million pesos at ang DepEd naman umabot ng 112 million pesos ang confidential fund. Ang kabuuang 612 million pesos na pondo ay nagkulang ng malinaw na dokumentasyon at accountability, nagpapakita ng kahinaan sa pagsusuri at transparency sa mga gastusin ng mga naturang tanggapan. Inabuso umano ang mga butas ng Commission on Audit, Department of Budget and Management o COA DBM Joint Circular 2015-001 sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ito naman ang sinabi ni Congressman Ramon Rodrigo Rodriguez sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayon kay Gutierrez, sa nakalipas na mga pagdinig lumitaw ang mga hindi detalyado na paggastos at lumalabas tuloy ang may katotohanan na matagal nang hinala nila na naabuso, nawaldas ang confidential fund ng OVP at DepEd. Inilad pa ni Gutierrez na kung paano ang paglabag sa Joint Circular 2015-001 ay nagpapakita ng isang sinadyang layunin na itago ang paggamit ng confidential fund at binigyan din niya na ang pondong ito ay nilaan para sa mga sensitibong layunin at hindi gawing kasangkapan sa pag-aabuso. O eto baka kayo nadali na ho ng mga peking impormasyon. Hindi totoo. Wala pong katotohanan ng ulat na ilalabas na ang bagong smartphone ng Tesla. Yung pong Tesla PI phone. Ayon sa fact-checking organization na Verifiles, isang Facebook page na nakabasa sa Pilipinas, ang nagsimula ng pagpapakalat ng naturang anunsyo na maglulunsad ngayong Disyembre ang Tesla ng Tesla phone si Elon Musk. Sa pagsasaliksik na lamang pinabulaanan na rin ito mismo ni Elon Musk sa isang podcast episode at sa kanyang October Town Hall meeting sa Pennsylvania. Sa naturang polls na umani ng libo-libong reaksyon, magkakaroon mo ng bagong smartphone ng Tesla na maaaring i-charge gamit lamang ang solar power at meron pa nung global internet connection gamit ang Starlink. Pero ang giveaway ho dito, doon sa balitang yon, hanggang Mars daw po, pwede kang magkaroon ng koneksyon. At siguro, para malaman mo kung talagang malinaw ang signal, punta ka ng Mars.
Nako. Mas effective pa kung sinabi Mercury. Di ba? Nandyan na sa may kanto, may Mercury dyan, no? Mas paniniwalaan, no? Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Patuloy tayo sa mga balita. Itinanggi ng mga senador ang napapaulat na may panibagong kunitang niluluto sa Senado. Ito ay usap-usapan sa napapalitan na naman daw si Senator o napapalitan ni Senator Cynthia Villar, si Senate President Francis Jesus Cordero at may hawak na umano ang senadora na sapat na bilang ng mga papabor. Kapwa pinabulaanan ni na Senator Bato de la Rosa at Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada ang ugong na papalitan ang bagong leader o papalitan ng bagong leader ang Senado. Sa katauhan nga ni Senator Villar. Kahit si Senator Alan Peter Cayetano nakasama umano sa mga kumampi kay Senator Villar, itinanggi rin na may kinalaman o may katotohanan ang sinasabing kudita. Ayon kay Senator J.B. Ejercito, wala namang kumakausap sa kanya higil sa pagpapalit ng liderato ng Senado at malabo ring mangyari ito lalo't napakarami pa ng trabaho ng Senado. Sa inyo, sir, walang nagpapirma? Wala akong napirmahan. Walang nakarating sa akin. Walang kumausap sa inyo, sir? Wala rin. O, baka hindi rin. Kasi umuwi ng panahon ni SP Migs, siyempre, deputy kay SPG. So, siguro ako yung mga huli kung sakali. Wala naman, I think. Trabaho ngayon kasi bycam lahat. So, palagi ko mahirap entertain ngayon yung coup. No? Or change in leadership because of the many works that we have to do, yung mga tasks namin. Thank you, sir. Tinawanan lamang ni Senate President Jesus Cordero ang mga kumakalat na impormasyon hinggil sa manoy panibagong kudita sa Senado. Kasunod dito ng mga isyu ng di umano'y papalitan siya ni Senator Cynthia Villar. Pinabulaanan din niya o pinabulaanan nga din ito ng mga kapwa senador at sinabi nilang satisfied sila sa pamumuno ni Cordero. Maging si Senator Cynthia Villar itinanggi ang naturang impormasyon. Walaan niya siyang nalalaman na ganitong nangyayari sa loob ng kapulungan. Ingat ho kayo sa mga fake news. Maganda umaga, Pilipinas! Muling pinagtibay naman ni Senator Bongo ang kanyang pangako ng pagbibigay ng accessible na healthcare at suporta sa mga mahirap sa kanyang pagbisita sa malasakit team sa Davao o ng kanyang malasakit team sa Davao del Norte. Nagatid ng tulong si Senator Go sa dandaang mahihirap na residente habang binigyan din ito ang kritikal na papel ng Malasakit Center sa pagtiyak na walang Pinoy ang maiiwan pagdating sa pangangalaga ng kalusugan. Tiniyag din ng senador na tuloy ang kanyang feeding initiative sa mga ospital na may mga Malasakit Center sa buong bansa. Habang ang Malasakit Center naman ay nagbibigay ng malaking tulong sa pagsagot sa mga gastusing medikal, kinikilala pa rin ni Senator Go ang pangangailangan para sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain. Ang grupong Sinag, kasama na natin ang kanilang chairman na si Ginoong Rosendo So. Kasendo, sandali lang po unahin muna natin si Patrick Dalmundo ng Pag-asa. Patrick, good morning! Magandang umaga po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, yung shear line ay patuloy na nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Naasahan pa rin ngayong araw ang maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidat at pagkulog sa may bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, Bulacan at sa may Aurora. Samantalang ito namang hanging amihan ay patuloy na nakaka-apekto sa may Northern Luzon at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon. Aasahan din ngayong araw ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at sa may Ifugao. At sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, partikular sa may Ilocos Region at sa nalalabing bahagi ng Cordillera at gayon din sa may Central Luzon, inasa naman natin ang isolated na mga mahihinang pag-ulan o pag-ambon. At sa ngayon ay wala naman tayo na monitor na low pressure area sa loob at labas ng ating FAR. Bagamat nga itong shear line ay patuloy na magdadala ng mga malalakas na mga pag-ulan. Posible po na heavy to intense na mga pag-ulan ngayong araw sa may Quezon at sa may Camarines Norte at moderate to heavy na pag-ulan naman sa may bahagi ng Aurora, Camarines Sur, Catanduanes
Albay at sa may bahagi ng Sorsogon. At iba yung pag-ingat po sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na dulot ng epekto nitong shear line at ng ITCC naman sa may bahagi ng Mindanao. At sa ngayon, meron tayo nakataas sa gale warning kung saan nakaka-apekto ito sa may bahagi ng Northern Luzon o sa mga baybayin ng Northern Luzon at silangang baybayin ng Central at Southern Luzon. Hanggat maaari ay huwag mo nang pumalaot yung ating mga kababayan dyan dahil sa banta na matataas sa mga pag-alon dulot ng hanging amihan. At yan po muna, Sir Angel, ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Patrick Del Mundo. Ayan na, doon sa mga lugar na apektado ho ng shear line at mga pag-ulan, kinakailangan natin ng iba yung pag-iingat. Magandang umaga, Pilipinas! Pero sabi nga ni Malo Cabral, kung ang lugar na gusto ho natin hindi ho binabaha, puntahan ho natin itong mga proyekto ho ng Westchester Realty. Yung pinakamura at ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty sa Central Luzon, yung Severa Mabalacan, Severa Bacolod at saka Samira at saka Severa Prestige. 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after take out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township yung pong iba't ibang mga amenities, eskwelahan, palengke, mga grocery stores at pati ho munisipyo nasa loob ho mismo ng township. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Ayan ngayon pong bago magpasko, malapit-lapit na ho yung parapol ng kanilang bagong chikot. Bago ng bahay mo, bago pang kotse mo. Plus, meron pa yung libreng Royal Noche Buena. Kaya tawag na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Speaking of Noche Buena, magmamahal bang hamon? Yan ang alamin natin mula po kay Ginoong Rosendo So ng Grupong Sinag o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Kasando, magandang umaga po sa inyo. Kaka Angel, magandang umaga. Kamusta ng presyo ng baboy? Sa amin, ang mahal Sa Mindanao, yung mga lilitsunin, ang mahal. Bumibili na ako ngayon, wala na akong baboy. Magkano ngayon? Dito yung sa fattening 180 to 185 na ang live weight so far, pero yung retail nakita naman natin nasa 285 yung Kasim. Oo. Tsaka 305 to 310 yung itong Liempo. Magkano farm gate? Farm gate nasa 180 to 185. Wow, sarap. Oo. Taas 185. 185 yan. Mababa pa rin. Oo. Mababa okay pa. naman. Hindi naman at least hindi na palugi. Hindi naman lugi. Okay. Tapos ang tawag dito, magkano ngayon ang lalabas ng presyo ng hamon? Yung hamon, nakita natin nasa yung pinakamura nasa 550. Yung per kilo yan, ha? Per kilo. Okay. Mura yan, mataas kung ikukumpara last year. Almost the same. Walang pinagbago. Wala. Ano yan? Dahil ba imported yung ginamit natin sa sa pagpoproseso ng hamon? Hindi. Yung local, yung sa may area ng Pampanga, area ng doon nagproduce pa rin ng hamon. Luzon yan. Paano sa Visayas? Visayas, almost rin. Yung na monitor natin, more or less ganun din. So walang pagbabago? Wala. May sapat tayong supply? Yeah, meron. Wala naman tayong problemang nakikita. Yung sa Litson, medyo mataas na. Bumili ako nung yesterday, tsaka the other day. Yung per kilo, 1,200. No? Yun ang mataas. Sobrang taas na lechon. Yes. Pero ano ba yun? Ang tawag doon, justified ba yung reason yun? Yeah, from last year yata mga 1,000. Ngayon nasa 1,200. Hindi rin masyado nagbago.
Yeah, hindi naman masyado nagbago. Siya, sige. Di at least, ang katiyakan lang natin, meron sapat na supply. Yes, yun ang importante na may supply, di ba? Oo. Okay. Sige, Kasendo, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you, Ka-Angel. Magandang umaga. Si Ginoong Rosando Son ng grupong Sinag. 5:13 ang oras sa buong Kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas! 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Balik tayo sa mga balita. Binigyan din ni Senator Loren Legarda ang mahalagang papel sa pangangalaga at rehabilitasyon ng mga pamanang istruktura sa Pilipinas bilang isang paalala o pag-alala ng kasaysayan. Yun din para sa mga aral na dapat napulot mula sa nakaraan. Ayon kay Senator Legarda, bagamat sa unang tingin ay tila lumang struktura na lamang ang mga nakikita nating landmarks, nagawa sa kahoy at bato. Naniniwala siya na puno ito ng kwento, mga alaala ng nakalipas, mga pangarap na pamayanan o pangarap ng pamayanan at mga struktura na saksi sa bawat tagumpay at pagsubok ng isang bayan. Sinabi ni Senator Legarda, sa inisyatibong ito, hindi lamang kinikilala ang kagandahan ng handog ng nakaraan, kundi pinapakita rin ang dedikasyon na protektahan ang pamanang simbolo ng tibay at kasaysayan ng mga susunod na henerasyon. Opisyal na idineklara ng National Historical Commission of the Philippines ang Taal Municipal Hall, na kilala rin bilang Taal Casa Real o Taal Casa Tribunal, bilang isang pambansang palatandaang pangkasaysayan sa bisa ng NHCP Resolution No. 48 Series of 2024. Ang deklarasyong ito ay sinama sa Resolution No. 2 Series of 1987 ng National Historical Institute, ang naunang ahensya ng NHCP na nagdeklara ng bahagi ng bayan ng Taal, Batangas bilang isang pambansang palatandaang pangkasaysayan. Si Senator Legarda ang may akda at co-sponsor ng Republic Act 166 o ang National Cultural Heritage Act of 2009 at may akda ng pangunahing sponsor ng Republic Act 11961 o Cultural Mapping Map. Ayan, Cultural Mapping Act. Napakahalaga ho na tinitingnan. Kaya lang ngayon yung mga cultural sites natin, di ba? Dinidemolish na. Mabuti na lang punta ko kayo ng Bigan doon, ha? Nandun pa yung mga heritage sites natin, ano? Ambra Vice Governor Joy Bernos pumalag sa suspensyon na ipinalabas ng Malacanang laban sa kanyang amang si Ambra Governor Dominic Valera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy, na imbag na bigat na lakay. Katulad ng unang sinabi ko, kahit na ilang suspensyon, hindi na babalik ang damdamin ng tao sa inyo. Kapayapaan, respeto, kalayaan. Ito ang naging reaksyon ni Vice Governor Joy Bernos sa panibagong preventive suspension na ipinataw na Malacanang laban sa kanya at sa kanyang amang si Ambra Governor Dominic Valera. Isinilbi kahapon ni DILG Regional Director Rosario San Jose sa provincial capital ng Ambra ang pinalabas na order ng Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the President na nagsususpindi kay Governor Valera ng 60 araw. Batay sa desisyong ipinalabas ni Attorney Annalisa Logan, DESLA Deputy Director, ang suspension order ay alinsunod sa Local Government Code of 1991. Ang ruling ay nag-ugat sa reklamo na ipinila nung nakalipas na taon ng asawa ng Yumaang Bukay Sangguniang Bayan member Juan Falcon. Ipinila ni Pepe Salsate Falcon ang reklamo dahil sa halip na siya ang ipalit sa kanyang asawa ay ibang individual ang pinili umano ni Governor Valera na paglabag umano sa Local Government Code. Nakasaad pa sa order ng DESLA na dahil isinisilbi na ni Vice Governor Joy Bernos ang 18 buwang suspension na ipinataw ng DESLA, ang requirement para sa patuloy niyang paninilbihan ay pwedeng maka-impluwensya o maging banta umano sa kaligtasan at integridad ng mga records at iba pang ebidensya sa kasalukuyang kaso. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Romy Justegina. Samantala sa iba pang mga balita, dako muna tayo ng Kabisayaan. Tricycle at single motorcycle nagsalpukan, isa na naman ang patay, 3 sugatan sa Borongan City. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Salpukan ng tricycle at single motorsiklo, isa ang patay at 3 ang sugatan sa Borongan City. Kinilala ng PNP ang biktima na nasawi ni si alias si 39 anyos, binata, tricycle driver, residente ang barangay Songko, Borongan City. Nangyari ang insidente alas 8:30 ng gabi sa barangay Songko sa Borongan City, Eastern Samar. Sa investigasyon ng PNP, ang 2 sasakyan nagkasalubong kung saan ang single motorsiklo ay nag-encroach sa kaliwang bahagi ng daan dahil dito nagsalpukan ang 2 mga sasakyan. Itinakbo ang mga biktima sa Eastern Samar Provincial Hospital, subalit idineklara na dead on arrival ang attending physician ng driver ng tricycle. Ginagabot din sa ospital ang 2 pasahero ng tricycle na sina alias Kari, 28 anyos ng barangay Maypangdan, Borongan City, at alias Lulay, 40 anyos ng barangay Songko, Borongan City, Eastern Samar. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat mo, Jimmy Angay-Angay. Samantala, may nanalo na. Hindi ko sa mahiwagan tunog, ha? Wala pang nananalo sa mahiwagan tunog, hindi ko nga alam yung clue, eh. May nanalo na, yes, may nanalo na sa radyo natin Excellence Awards 2024. Makinig at manood sa December 20, araw po ng Biyernes, alas 7:30 ng gabi. Sabay-sabay nating ipagdiwang ang husay at dedikasyon ng ating mga radyo natin stations nationwide. Yan din ang kanilang mga programa at mga announcer. Live na mapapakinggan sa radyo natin nationwide at live ding mapapanood sa online at YouTube at Facebook ang mga programang yan. At tabagan din, ha, sa radyo natin yung anniversary games, yung Lyricas at yung J.O. Quiz na magbabalik na rin ho, ha? Ang radyo natin anniversary celebration ay hatid sa atin ng ACS Manufacturing Corporation, makers of Pride Detergent at Shield Bath Soap, at hatid pa rin sa atin ng Comadrona Party List. Umaga, Pilipinas! Happy birthday muna kay kay Mila Doctolero. Ay, Mamila, happy birthday, ha. Kasama na natin si Jay Feliciano ng United Broiler Racers Association o UBRA. Sir Jay, magandang umaga ho sa inyo. Good morning, Kong. Apo, kumusta naman ho ang supply ng manok natin ngayong magpapasko? Wala naman kami nakikitang pagkukulang, no, sa supply. Nagkataon lang kasi yung nakaraang cycle, ito yung November, medyo may mga bagyo tayo, so medyo nagbago yung pag-aalaga ng mga ng mga kasama ko, at saka yung pagbagsak ng manok noong November. Oo. Pero ngayon naka-bounce back tayo. May sapatos. Meron din. Meron na mga nag-aalaga. Kaya lang siyempre masyado ng gipit yan. Palapit ang Pasko. Naghahabol yung iba. Huwag naman siguro ibibenta ng maliliit para hindi masyadong malugi. Baka naman puro spring ang mabili natin sa market. Hindi naman. Nandyan naman. Kaya lang yun ang pagbabago ng cycle. Biglang nawala yung mga gumulo kumbaga. Yung mga hindi na nakapag-alaga dahil sa katunayan may mga pagkukulang pa rin sa tissue. So, hindi na nila nasundan itong alaga para Pasko. Saan ba tayo nag-i-import nga na CCUJ? Ang pagkakaintindi ko, may mga nag-ban na bago pero ang tissue na dumarating na imported, ang pinapayagan na lang sa pagkakaalam ko, yung galing ng Spain at galing ng Hungary. Pero yan, mga breeder yan, hindi yan ito yung tinatawag na hatching eggs. Hatching egg talaga? Yes, hatching eggs ito na pag pinisa mo, yun ang gagawing aalagaan para maging manok. Manok na gagawing broiler? Broiler. Talaga? Pati ang broiler natin imported na yung itlog. Wow. Nakakalungkot nga dahil nga sa problema ng pag-aalaga sa breeder na apektuhan. So, kailangan din mag-angkat ng pati na itong itlog, kailangan natin angkatin. Gano'n itlog na pinapipisa para maging breeder? Maging broiler?
Itlog na pipisain para maging sisyo na alagaan at maging broiler. Hindi yung itlog kasi alam ko may surplus tayo ng itlog, di ba? May surplus Hindi, iba production. yung itlog na pang-layer. Iba yun. So, gaano kalaki ang volume ng ini-import natin na itlog para gawing broiler? Ay, malaki. Sa pagkakaalam ko, milyon ito. Wow. Dumarating weekly. Pero may programa naman para makakatch up yung local industry. Hindi, sa ngayon, in place yung mga yung mga breeder. Kaya lang ang pangyayaring ito yung kadahilanan nung bumagsak ang presyo last year. Nagbawas talaga yung mga nag-alaga ng breeder simula ng taon ng 2024. Hindi na nakahabol. Parang ngayong Pasko. Para sapat ang sisiw na alagaan. Wow. Ay, susmesa. Tapos lahat yan nanggagaling ng Spain. Spain at Hungary ang pagkakalam Spain at ko. Hungary. Tapos merong ibang bansa rin na nakapagbigay. Pero just recently, medyo dahil sa problema rin sa sakit, binawal na ang pag-angkat sa mga ibang bansa. Ang naiwan yata Spain at Hungary na lang. Wow. So, globally silang nagsusupply? Hindi naman. Hindi naman. Marami doon. May mga surplus doon. Kaya yun ang mga pinayagan na makapagdala dito sa atin. Sana naman makakatch up tayo, no? Feeds, kumusta naman ang supply ng feeds natin? Sa supply ng feeds, medyo stable naman. Stable na. Ang may stable, pati mga ibang inaangkat na sangkap kamukha ng soya. Ito lang talagang sisiw. Sa sisiw ang medyo nagpapamahal sa natin sa production. So pagka naibalik natin yung production natin ng sisiw, kahit paano bababa yung presyuhan ng manok natin? Malamang. Sana. Inaasahan nila to, mga sabi nila, mga early this year daw. Early next year, magno-normalize daw ang production ng sisiw. Gaano karami pang backyard natin ngayon, Sir Jay? Pag sinabi mo kasing backyard, ito yung kailan i-categorize natin Ito ba yung wala sa kumpanya, ganon? Oo, yung wala sa kumpanya. Commercial. Hindi commercial. Ang backyard hindi na marami. Mga ilang porsyento na lang? Maliit na lang siguro kung backyard. 10%? Wala man 10%. Wala nang 10%? Ay, sus. Oo, ang iba kasi ang backyard, ito yung mga nasabi natin nag-aalaga ng 10,000 hanggang mga 15,000, di ba? Tapos yan, ito na yung mga commercial, ito na yung mga may alaga ng mga 50, 100 pataas, at yung mga tipong naka-aircon na yung bahay. So yung backyard, konti na lang? Konti na lang yan, yung mga nag-aalaga 5,000, 10,000, halos mabibilang mo na yan Wow. Parang baboy din, Ganun din, wala na halos backyard. Tama. Yun yung backbone natin dahil yun yung nagbibigay ng dagdag na employo, di ba? Oo, sana. Kaya lang, siyempre dahil din sa kamahalan ng mga inputs, hindi na rin ganun kadali magsimula ng alaga ng broiler. So, Sir Jay, ang tinitiyak natin, meron tayong sapat na supply for Christmas season at sana naman hindi nga pumalo ng husto, Dahil kung walang lechong baboy, at least lechong manok meron. Ang supply, hindi ko nakikitang problema. Mahihirapan tayo kasi nandiyan ang mga nandiyan ang mga frozen. Imported na naman. Ang frozen naghihintay lang ng mataas na presyo yan, saka lalabas yan. Akala ko ba kaya tayo nag-imported, pababagsakin nitong presyo? Bakit? Alam mo naman, pag trader ang may hawak. Bakit ka naman magpapalugi? Diba? Kaya, gano'n na nga yun. Ay, susme. Siya, sige. Anyway, alam namin yung kinakaharap na problema ng ating mga magmamanok. At bukod pa dyan, yung mga regulatory, policies. Nako. Yun sana, mapadali ng buhay ng mga nag-aalaga. Ang higpit ho talaga. Anyway, sige, Sir Jay, good luck at sana nga po ang pagpasok ng 2025 maghatid sa atin ang dagdag na biyaya at mas magagandang pulisiya para po sa ating mga magmamanok at iba pang livestock growers. Thank you for joining us.
Maraming salamat. Magandang umaga po. Tawag kami ulit. Thank you. Thank you. Ang bagong presidente po ng UBRA, si Ginoong J. Feliciano. Ayan, Ay, sus me. Sabi ho nila, hindi, tutulungan natin ating mga magsasaka. Tutulungan natin ang ating livestock industry. Pero bumalik ko kayo sa ground, makikita ho ninyo, pick at move. Maganda umaga, Pilipinas! Pero at least kahit ngayon, paano ngayon, di ba? Ibalik na huli, i-centralize na. Yung pong mga programa ho ng DA para makarating ho doon sa mga probinsya, yung ayuda ho ng national government. Hindi. Kasi nangyayari ho ngayon, sasabihin ng national government, tulungan natin yung mga magbababoy, tulungan natin yung mga magbabanok, tulungan natin yung mga magsasaka. Kaso, decentralize ho yung decentralize ho ang sektor ng agrikultura natin. Kaya yun, hindi rin ho nakakarating. Iba ho yung sinasabi ng national, iba ho yung nangyayari sa ground. Maganda umaga, Pilipinas! Pasko Manalo Promo! Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo. Kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook, instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tropa ni Sherwin Alparo ay nasa barangay San Isidro, Makati City. Lakasan nyo na inyong mga TV at radyo. Malay nyo kayong maswerteng makadali ng 1,000 ngayong umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 5 ng umaga. Kung ano man po ang lakad ho ninyo, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, nandyan po ang Family Alcohol. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family, 70% ay isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, sa hospital, pharmacies, laboratories, pero okay po yan sa ating mga household, sa ating mga emergency kits. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng Family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improvement Cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Julian Santos daw po, si Juday, may payo sa mga kabataang artista ngayon. Ano yung advice ng yan, Gorgie Rula? Gorgie, good morning. Naintindihan ni Julian Santos ang kalagayan ng magka-love team na Maris Racal at Anthony Jennings na nagka-developan sila. Hindi naman daw bago yan sa halos lahat ng mga magka-love team at napagdaanan daw niya ito lahat. Matagal ding may ka-love team si Julian na kung saan ay sinimulan niya ito kay Wawi de Guzman at bandang huli ay kay Piolo Pascual. Hindi niya idinetalye kung kanino siya na-develop pero hindi raw maalis yung magkainlaban talaga dahil sa halos araw-araw na magkasama nga sila sa trabaho. Nagpasalamat lang siya dahil nung kapanahunan niyang iyon ay wala pa raw social media. Ibang-iba na raw sa panahon ngayon na lahat ay nakikita at nahuhuli. Narito ang ilan pang pahayag ni Julian Santos. I feel for this generation now, you really have to be very careful. Kasi anything can really happen. So you really have to be very disciplined. Alam mo dapat ang ginagawa mo at kaya mo panindigan mo naman yung nangyari. It's just that, sabi ko, pag pinag-nag-uusap na kami kaibigan, nakakatakot itong panahon. Yan ang pahayag ni Julian Santos. Kaya yun ang kauna-unahang payo niya sa mga kabataang artista sa ngayon. Mag-iingat talaga. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula. Maganda umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Alas 5:36 oras na para tayo ho'y mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Pero sabi ho na mga dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog, yun ho'y pinaka-effective na paraan para ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC. Yan po yung plasmacytoid dendritic cell na sabi ho ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Kaya habang tayo po natutulog, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system para maitaboy ang mga toxin sa ating katawan. Na-achieve natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas, panlaban natin sa pagod, puyat at stress. Kaya para ho sa mga concerns ng ninyo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Available po ang ultabayo sa iba't ibang mga pagamutan, sa iba't ibang mga butika natin, Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At kung kayo po may mga concerns nga po, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero sabi ko nga, kahit ipinapayo ito ng mga doktor, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 38 na makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda Alas 5:44 ang oras sa buong kapuluan. 14 days na lamang bago magpasko. Wala pa kayong panregalo? Tangerine chocolate. Ayan dahil nagregalo na ho kayo ng masarap na tsokolate, nakatulong pa kayo sa mga magsasaka. Ang Tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa Laloygan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans. At yan po ang pinaprocess para maging Tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. E-check din po ninyo sa tangerinechocolate.ph, mahigit 10 variants po ng Tangerine chocolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOST at ng DTI. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, isa pong ipinagmamalaking produkto ng mga taga-Quezon ang Tangerine chocolate. Mahiwagan tunog. At para may pambili tayo ng Tangerine chocolate, eto na po, balik 1,000 ang ating mahiwagang tunog. Marami siya, no? Marami siya, oo. Pero yung item na yan, ginagamit ng estudyante, ng mga nagtatrabaho, ginagamit po sa bahay, sa opisina, sa eskwelahan. Ayan, yung isang item na yan. 2 items yan. Hindi pang suklay. Ginagamit ito sa mga, pag sinabi kong paperwork, ay, ba't ka ba na-sold? Anyway, bahala ko kayo. Alamin nyo muna kung ano yan, Ang inyong buong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. 1 beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magagalit na naman sa atin si Tulog Master. Sabi niyo, huwag mo kasing bibigay masyado, huwag mo i-giveaway. Mabalis na, nahuhulaan Hindi pa nga sila tapos mag-shower gamit ang shield bath soap nahulaan na. Maganda umaga, Pilipinas! Curriculum alignment, work immersion sa senior high school, isusulong ng trabaho party list. Ang detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning! Naniniwala ang trabaho party list na mahalagang matugunan ng agwat ng pagiging book smart sa paaralan at sa actual skills sa pagiging street smart sa trabaho. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, suportado nila ang kasunduan ng Department of Education at Private Sector Jobs and Skills Corporation patungkol sa comprehensive work immersion experience sa mga senior high school student. Layunin ng programang ito na mabigyan ng mga mag-aaral na pagkakataong makapag-internship at masanay sa mga praktikal na trabaho at skill set para sa workforce. Isinusulong din ng trabaho party list ang curriculum alignment upang matiyak ng SHS ay naaayon sa industry standards. Hindi maging exclusive, this diploma o diskarte. Pwede itong maging diploma at diskarte, So, trabaho party list nagbibigay ng mga programs, mga activities para matulungan not only yung senior high students, yung mga nakapagtapos, but also out of school youth para pantay-pantay na oportunidad para sa lahat. Bukod dito, binigyang diin ng trabaho party list ang suporta sa mga programa gaya ng Alternative Learning System ng DepEd,
Testa Tech VOC Trainings at DTI Youth Entrepreneurship Program. Nanawagan ang Trabaho Party List sa mga SHS students at out-of-school youth maging sa iba pang kabataang maging bukas sa mga oportunidad na makatutulong sa kanilang pag-unlad at pagpasok sa workforce. Ito si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat din. Samantala, nasungkit naman ng Manila LGU ang ika-2 peso sa pinakamataas na revenue and surplus noong 2023. Ibinahagi ni Mayor Hani Lacuna ng Maynila na iniulat sa kanila ng Commission on Audit ang kabuuang higit sa 21 billion pesos ang naging revenue at higit sa 3 bilyong piso naman ang surplus ng Maynila noong 2023. Masayang inanunsyo din ni Mayora ang naturang audit report sa sidelines ng awarding ceremony para sa 2024 DILG Seal of Good Local Governance Award kung saan tumangkap ng SGLG ang lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Lacuna sa kauna-unahang pagkakataon. Ayon kay Mayor Hani, patunay ito ng kanilang naging matagumpay na mga hakbang sa kabila ng monthly loan payments at bilyon-bilyong utang mula sa nagdaang alkalde na si Mayor Isko Moreno. Ikalawang Maynila sa lahat ng mga lungsod sa buong Pilipinas, kasunod ng Pasig City sa surplus at kasunod ng Quezon City sa revenue. Nangako naman si Mayora na mas pagtitibayin pa nila ang serbisyo at pagsisikapan na maabot ang surplus target ngayong taon, pati na ang real property tax collections. O baka hindi pa ho kayo nakapagbabayad ng inyong amilyar, samantalin ho natin ang pagkakataon na meron pa hong available na mga discount sa iba't ibang mga lungsod yan dito po sa buong Pilipinas. Well, congratulations muna kay Engineer Johnny Protesta ng DPWH Quezon City Engineering District. Aba, mantakin nyo sa first quarter nakakompleto ito ng kanilang mga routine maintenance, basic life support training at iba't ibang mga events. Tapos nagawa na rin nila yung pastoral house sa Campo Aguinaldo dyan po sa Quezon City. May naipatayo na rin sila mga multi-purpose building ng mga elementary school as part overlay sa mga pangunahing kalsada at sila rin ho ang gumawa ng National Center for Respiratory Infectious Disease Building ng Lung Center of the Philippines. Nakompleto na rin ho nila yung flood control project sa San Juan River, rehabilitation ng C5 Road at 4-story training school building na nasa ilalim po ng kanilang area of responsibility. Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:50. Pilipinas! 5:53 ang oras sa buong kapuluan. Malamig ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Paskong-Pasko na talaga, no? Pero sa St. Monique Malay po, kahit hindi Pasko, malamig ang simoy ng hangin ang sasalubong ho sa inyo sa balkon na nandyan po sa St. Monique Ballet, the most prestigious project ng Binangonan, Rizal. Ano, ha? Meron ho silang townhouse, yung Bianca, no, ha? Townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse ho yan na may balcony, 2 hanggang 3 bedrooms. Pagkagising ho ninyo, punta ka nun sa balkon. Ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Pwede nyo ma-avail yan through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month at 30 years to pay. Tawag ho kayo sa 0917-719-7908. Nasa paligid po ng township ang iba't ibang mga amenities. Kaya tawag na ho kayo at makipag-ugnayan po sa St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamaspo. May nahuli na sa Makati City, Barangay San Isidro, si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Magandang umaga dito nga sa Bilyaran dito sa Barangay San Isidro. Talagang pamorningan ang laban at ang tayaan dito 13th month pay. 13th month nyo ba nakataya? 13th month ba pinagtatayangan yung umaga. Pero ito ang ibang taya dahil ang taya ni tatay yung kanyang radyo. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Palagi kayo nakasyon. Inaasan yung radyo nyo. Ang lakas ng pinakikinggan yung radyo kanina. Kaya napuntahan namin kayo. Ayun yung kanyang radyo sa ibabaw ng freezer. Magaling ha. Balik na radyo pero maingay. Tatay pangalan nyo ulit? Jerry Nara. Tatay Jerry, medyo pausakay dahil puyat. Puyat bro. Paus na puyat dahil nagbabantay ng bilyaran. At palagi kayo nakasyon sa DZRH. Opo.
At sino paborito ang announcer pag umaga? Angelo Portones. Si Kuya Angel Palmones, meron kang 1,000 pesos. Yan po. Siyempre, meron ka rin Deezer H Grocery. Yan, para sa yan, sa Noche Buena na yan. At meron ka pang Deezer H Umbrella dahil paus ka. Kailangan di ka mahamugan. Magpayong kagulan niya yun. Sakto, di ba? Yan naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutong sa Deezer H. Baka yung susunod nating winner sa Deezer H, Pasko Panalo Promo. RH number 6, Sherwin Battle para Deezer Sherwin. H. Oh, yes, Kuya Angel. Tanungin muna natin si tatay, sino bang sumasargo dyan sa sa kanyang bilyaran? Tay, napagawin na ba dyan si ano? Sir, taga-antin dito lang malapit namin. Napagawin na ba dyan si ano? Si Bata? Si Bata, napagawin na dyan? Madalas sila naglalaro. Si Bata, napagawin na dyan? Sherwin? Si Efren Bata, wala dito eh. Si Bustamante, ito. Pati Django. Django yan, no? Hindi, yung isa kahawig... Malaki pusta. yung isa kahawig ni JB, oh. Ni JB Sukal. Santos? JB Sukal. Ikaw talaga hindi ka updated sa bilyaran eh. Oo. Kamukha ba ni Jimmy? Ayan, oh. Mga poging-poging sumasargo. Pa-morning ano oras pinagsimula? Alas 3, alas 3 hanggang matapos ito mamaya. Hanggang mamaya pa to. Baka naman may pa lang ng 5:50. Baka naman may pasok yung mga yan, ha? May pasok ba? Wala. Hapon pa. Hapon pa pasok, kaya naman sinasagad yung pagbibilyar ngayong umaga dahil hapon pa pasok. Sherwin, nanonood si nanay na tiyempuan, nandun pala nagbibilyar yung inutusan niyang mamalengke, oh. Yun lang. Pero mga galing ko si trabaho kaninang gabi hanggang pang umaga, hanggang umaga na yung kanilang libreng oras. Kaya siya sa kadala na magbilyar no muna. Sige, pero alam mo ba yung mga nagbibilyar magaling sa geometry? Oo, kasi sumisilat yan. Galing, oh. Geometry, physics, yun po. Actually, yan, math yan, larong yan eh. Oo. Dahil linya, sinusundan nila yung linya kung saan nila patatamahin yung bola. Kaya tignan mo. Pero alam mo, dyan ako magaling sa sa math, ha? Sa math? Madalas akong matalo. Matalo? Sige, paalam na tayo. Bye-bye. Okay. So, nag-exponalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutong sa Deezer H. Baka na susunod natin hinay sa Deezer H. Pasko Panalo from RH number 6. Sherwin Battle para Deezer H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Sa mga maagang nagbibilyar, siguraduhin lang ho ninyo, hindi na iposta ang kapitbahay. Ang inyong 13th month pay, ha? Di paano po, paalam na ho tayo, ha? 2x2 in just a while. At ang ACS Balita. Ako Angel po, siyang Alupalmonas, nag-iwan sa inyo sa magandang umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Emil Zola. Isa pong, teka nga pala, baka mamaya sabihin nila, pinulot lang natin kung saan yung quote of the day natin. Hindi po, galing po yan kay Emil Zola, isa pong French journalist at novelist. Ang sabi niya, we are like books. Most people only see our cover. The minority read only the introduction. Many people believe the critics. Few will know our content. Ingat po kayo. Happy Tuesday. Magandang umaga, Pilipinas. 2x2 na.